Isang aksidente. Naging isa kang Triceratops. Hindi lang iyon. Natuklasan mo na lahat ng tao sa buong mundo ay naging iba't ibang hayop. Ang ilan ay naging sinaunang Sarcosuchus. Naghahari sa katubigan. Walang sino man ang makatalo. Ang ilan ay naging mutant na Wolf King. Pinamumunuan ng mga lobo sa paggala sa syudad. At higit pa riyan, ay naging misteryosong tulo. Nakatayo sa tuktok ng mundo. Minamaliit ang lahat ng nilalang. At sa sandaling ito, bago mo pa man may proseso ang lahat. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang bumalat sa iyo. Iyon ang panlalamig na dulot ng pagiging target ng isang maninila. Inikat mo ang iyong malaking ulo. At natuklasan mo sa isang madilim na eskinita. Isang pares ng nakakatakot na berdeng mata ang mariing nakatitig sa iyo. Teritoryo ko ito. Kung alam mo ang makabubuti sa iyo, umalis ka na. Noong tao pa ako na ang naghahari sa kalyeng ito. Kahit naging aso ako pa rin ang boss sa kalyeng ito. Dahil hindi ka marunong sumunod sa patakaran. Iwanan mo na lang yang katawan mo bilang protection fee. Ay ikaw. Leyes. Ito ang absolutong kapangyarihan na kayang magdikta ng buhay at kamatayan. Dahil mga hayop na rin lang tayo. Mamuhay na tayo ayon sa batas ng mga hayop. Ito ang kapangyarihan ng laki ng katawan. Sa batas ng kagubatan, ang bigat ay nangangahulugang hustisya. Walang anuman. Kung masyadong makipot ang daan, sirain mo. Amoy ng mga butil. Nasa grains and oils section tayo. Mga tol, mukhang sinwerte tayo ngayon. Isang dinosaur. Gaano karaming karne kaya iyan? Pero, boss, masyado siyang malaki. Mas maganda kung malaki, tiyak na lampa at mabagal kumilos. Isa siyang bundok ng karne. Sapat na para sa ating magkakapatid sa loob ng isang buwan. Bibigyan ko rin kayo ng isang pagkakataon. Leyes, hindi ko mauubos ang kanin na to. Sa inyo na ang matitira. Kung gusto ninyong lumaban, tatapakan ko kayo hanggang sa maging giniling. Ha, kumain ng kanin. Nagdusa ako sa buong nakaraang buhay ko. Sa buhay na ito, sa wakas ay nagkaroon din ako ng mga pangil. At pinapakain mo ako ng kanin. Pagkain ng mga babae yan. Gusto naming kumain ng karne. Sugod, kagatin ninyo siya hanggang mamatay. Naghahanap ka ng kamatayan. Nakakagat na, huwag mong bibitawan. Bilis, atakihin ang ibabang bahagi ng katawan niya. Tomba. Sinabi mo kanina na kapag malaki, bobo. Huwag, boss. Hindi pagkakaunawaan lang. Ang hirap talagang gamitin ng katawan na to. Hindi ito angle ng leon o alulong ng lobo. Ito ay boses na katulad ng sa akin. Kauri ko, kung lalabas ako ngayon, siguradong mamamatay lang ako. Pero hindi ko mapigilan ang instinct sa aking genes. Titingnan ko lang, isang sulyap lang. Kung wala nang pag-asang mailigtas, aalis na ako. Durugin ninyo para sa akin. Patayin ninyo ang matigas ang ulong bur-ikong yan. Hindi ba't ang angas mo kanina? Hindi ba't gusto mo akong banggain hanggang mamatay? Sige, huwag ninyong isipin na takot ako sa inyo. Kahit mamatay pa ako, magsasama ako ng dalawa sa inyo. Sige na, kung sino ang unang sumugod, siya ang unang mamamatay. Boss, huwag na nating sayangin ang oras sa kanya. Sindihan na ang apoy, mas masarap ang lasa niya kapag inihaw. Sindihan na. Bitawan ninyo ang batang iyan. Aba, may dumating pa. Mas malaki ang isang ito. Dumating na yata ang tatay niya, no? Kaibigan, sinaktan nitong maliit ang mga kapatid namin, ang utang na ito. Hindi ako interesado sa pakikinig ng mga kwento. Lumayas ka sa loob ng 3 segundo. O mamatay ka. Pinagbibigyan ko na kayo, di ba, mga kapatid? Mas maraming laman ang malaki. Iisa lang siya. Huwag kayong matakot, may armas tayo. Akyat sa puno. Gamitin natin ang taas para patayin siya. Bato. HMPH. Iyan lang ba ang kaya mo? Pigilan niyo siya. Bilis, pigilan niyo siya. Naghahanap ka ng kamatayan.
Bumaba ka rito. Gusto mo pa, kuya, ang lupit mo. Kuya, kakaiba ang bigla ang lakas mo. Kung hindi magagamot ang binti mo, kahit isa ka pang dinosaur, mababalda yan. Hindi ligtas dito. Masyadong malakas ang amoy ng dugo. Hindi magtatagal, darating ang ibang mga maninila. Sumunod kayo sa akin ng malapit. Saan tayo pupunta, kuya? Sa supermarket, may mga gamot doon. May pagkain, at doon din natin itatayo ang ating kuta. Kuya, hindi ko na kaya. Mahihimatay na ako sa gutom. Tiyaga lang ng kaunti. Pagpasok natin, makakakain ka na hanggang sa mabusog. Yupo. Bilis, takbo sa loob. Pumasok sa cold storage, takot sa lamig ang mga kaliskis niya. Tara. Salamat, ako si Ma Chenggeyo. Ito si Ma Xiao. Sa dati niyang buhay, isa siyang second-year graduate student sa medical school. Estudyante ng medisina, kaya pala alam niyang tamaan ng ahas sa kahinaan nito. At alam din na takot sa lamig ang mga cold-blooded na hayop. Ligtas ba dito? Pansamantalang ligtas. 2 araw nang nagbabantay sa labas ang ahas na iyon. Hindi ako makaalis, pero gumagana pa rin ang cooling system dito. Hindi ito naglalakas loob na pumasok ng matagal. Maninagas ito. Ito ang mga nailigtas ko mula sa mga estante kanina. Kahit hindi masarap ang lasa, nakakapagbigay naman ito ng bitamina at asukal. Malubha ang sugat mo. Kung hindi yan gagamutin, hindi ka magtatagal. Anong gagawin natin? Ate, ayokong mamatay. Manahimik ka at tiisin mo. May ilang bote ng alcohol sa estante doon. At saka yung first aid kit sa banda roon. Matutulungan mo ba akong buksan ang mga kahon na yan? Ang sakit. Salamat. Huwag kang magpasalamat. Tinulungan ko kayo para na rin sa sarili ko. Hindi ko kayang lumabas ng mag-isa. Kailangan nating magkampihan. Malinaw ang sitwasyon ngayon. Hindi tayo magtatagal dito sa loob ng cold storage. Kahit naligtas, wala naman tayong sapat na plant fiber. Sesuko ang mga bituka natin. At saka, masyadong malamig dito. Mabilis mauubos ang init ng ating katawan. Kailangan nating sakupin ang buong unang palapag ng supermarket. Nandoon ang mga sariwang gulay, bigas, harina, at mantika. Pwede nating gawing depensa. Tama, kahit hindi ko pa nakikita kung paano ka lumaban. Sa pangangatawan at mga peklat mo, halatang matindi ka. Kahit medyo tanga si Ma Xiao, pwede naman siyang gawing pansalag. Idagdag mo pa ang talino ko. Napakalakas ko kaya, tayo ang pinakamatibay na team, ang Iron Triangle. Sige, magkakampi na tayo. Ang una nating target, patayin ang ahas sa may pinto. At sakupin ng Walmart, paano natin papatayin ang ahas na yon? Napakadulas nun. Hindi tayo lalabas. Aakitin natin siyang pumasok dito. Tapos, gagawin natin siyang yelo. Ang ibig mong sabihin, buksan ang pinto, papasukin siya. Ngayon na, isara ang pinto. Huwag ninyong hayaang masanay siya. Patayin siya. Ma Xiao, saksakin mo siya. Patay na ba siya? Kasing lamig na ng paligid ang temperatura ng katawan niya. Wala nang reaksyon ang katawan niya. Makalipas ang 3 oras, tanghaling tapat noon, panahon kung kailan pinakamatindi ang sikat ng araw. May gumagalaw, isang grupo ng mga lobo. Mga kaibigan sa loob, lumabas kayo't mag-usap tayo. Ako si Jaupon. Ako ang gumagawa ng mga patakaran sa lugar na ito. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Matapang, gusto ko yung mga matitigas ang ulo. Kapatid, sa itsura mo, mukha ka namang matalino. Nagbago na ang mundo ngayon. Panahon na natin ngayon. Mayroon akong 50 tauhan dito.
Bukas, mas darami pa sila. Gagawa ako ng isang bagong kaayusan. Isang kaayusan para sa malalakas. Pero kulang ako sa matitinding armas. Sumama ka sa akin, pati na yung dalawa mong kasama sa loob. Maging tangke ko kayo. Maging pambasag pader ko kayo. Tinitiyak kong bubuhayin ko kayo sa sarap. Ang mga yaman sa lugar na ito ay malaya ninyong pagpipilian. Paano kung sabihin kung hindi? Walang paano kung. Kung gayon, magiging mga palamig lang kayo sa bodega ko. Kaya mo bang labanan ang walang tigil na pagsugod ng 50 kong tauhan? Kaya mo bang hindi matulog ng 24 na oras? Ito ang sagot ko. Hindi ako nagpapaalila sa kapwa-aso. Gusto mo akong kainin? Babasagin ko muna lahat ng ngipin mo. Dahil ayaw ninyo sa maayos na usapan, sige, sugod. Humanda sa laban. Mamatay. Alis. Umatras. Anong ginagawa nila? Pinapahina nila tayo. May gumagalaw. Isang grupo ng mga lobo. Gusto nilang palibutan tayo. Ikatlong araw na ito. Gusto ni Joko na hintayin tayong sumuko. Kumpara sa pagbagsak ng katawan, mas mabilis bumigay ang isipan. Kahit marami ang stock ng bottled water sa supermarket. Pero para sa ating 3 dinosaur, sobrang kulang pa rin iyon. Pinutol na ni Joko ang ating supply ng tubig. Kuya, hindi ko na kaya. Ay sa mamatay sa uhaw at matrap dito. Mas mabuting lumabas at labanan na lang sila. Hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod. Malawak ang lugar sa labas. Oras na umalis tayo sa ating pinagtataguan. Mapapalibutan nila tayo mula sa lahat ng direksyon. Malalaki ang ating katawan. Mabagal tayong lumingon kaya mauubos lang ang lakas natin hanggang sa mamatay. Lalo na sa mga oras na ganito. Mas kailangan nating kumalma. Siguradong may paraan para makalabas dito. Hindi. Sa ilalim tayo dadaan. Sa ilalim. Ang ikalawang basement ng Walmart ay konektado sa underground parking lot ng katabing Wanda Plaza. Komplikado ang lugar doon. Maraming poste at makipot ang espasyo. At saka, mayroong isang car detailing shop doon. May sarili itong water supply at pressure washer. Pero paano tayo pupunta doon? Masyadong maliit ang daanan ng elevator. Hindi tayo kasya. Hindi natin kailangan ng elevator. Bubutasin natin ang sahig para makababa. Anong nangyayari? Boss, parang gumuho ang sahig. Nako, tatakas sila. Lahat ng mga kapatid, sumunod kayo sa akin at sumugod. Pagdating natin sa ilalim ng lupa, para na itong isang maze. Kung hahayaan natin silang makatakas, magdudulot ito ng walang katapusang problema. Habulin, huwag ninyo silang hayaang makatakas. Hindi man kasing tibay ng lobo ang stamina ng Triceratops. Pero pagdating sa mga mabilisang takbo at biglaang paghinto sa maikling distansya, ang aming biglaang lakas ay nakamamatay. Huwag kayong lalaban sa kanila sa makikitid na lugar. Maghiwa-hiwalay kayo. Mas pabor sa atin ang ganitong klase ng lugar.